Yes sir, another day off, another gala na naman. Yes, and this is our episode 2 ng ating Ilocos Norte Escapade. Ayan, napakaganda po talaga dito sa lugar na to. And today, pupunta po tayo sa Pagudpud and other scenic places po. Yes, pumunta po tayo sa Kapurpurawan Beach, dun po sa may mga rock formation, and pinuntahan din po natin ang mga windmills na naglalakihan. So eto nga yung papasok dun sa Kapurpurawan Rock Formation. Actually, palabas na ako nitong video na to. Palabas na ako, pabalik na ako dun sa may parking lot kasi ang syong ako kanina. Ayan, hindi ko siya na videohan nung papasok ako doon sa Kapurpurawan Rock Formation. Pero eto yung daanan papunta doon. Ayan, ang ganda nung daanan na yan. Feeling papasok ka ng Encantadia yung pag naglalakad ka dyan kasi nature na nature yung paligid. Ayan, and ito naman po yung part na papunta na mismo doon sa may rock formation. Ayan, ang lakas, baka Lord of the Rings ng daanan dyan. Grabe, feeling ko ako si Frodo, papunta ako ng Mordor. Ayan, ang ganda kasi nung ang ganda kasi nung mga bato na nandyan sa Gedli. Ayan o, kita nyo, parang mga siya, yung feeling makapanahon ng Kastila. And there's the windmills. Ayan, napakaganda ng mga windmills dyan. Ang mali ko lang, nung lumapit ako dyan sa mga windmills na yan, hindi ko na videoan kasi ewan ko ba kung bakit sobrang excited ko pumunta doon sa mga windmills at hindi ko naisip na videohan. Puro picture lang yung nakuha ko dun sa may windmills. Kaya ayun, hindi ko siya masasama dito sa video natin para sa vlog na to. Ayan, pero maganda dito. Yun nga lang, hindi ka pwede maligo. Nagdalap, ayan o, feeling ko parang dyan natutulog si Ismigol. Ayun nga, so feeling ko pwede ako maligo dito, pero nung pagdating ko dito, sabi nung tour guide, hindi pwedeng maligo kasi malalim, sobrang lalim daw ng dagat dyan and malalakas yung alon. Ayun yung rock formation. Ayan, actually gusto ko sanang pumunta dun sa mismong rock formation dyan. Gusto ko sanang pumunta dyan, kaso sadly binan na nila yung pagpunta dyan kasi nakakalungkot isipin, maraming mga kababayan natin and marami ding ibang turista na vinavandalize yung nature natin. Ayan, so ang ginawa ng mga lokal dyan, instead na lalong mababoy yung lugar, ang sabi nung guide na nakausap ko habang nandyan ako, minabuti na lang nilang iban na pumunta doon sa mismong rock formation kesa naman masira ng tuluyan. Ayan, so ayun nga, paalala lang din po, ang laging sabi ni Kuya Drew natin, pag tayo ay bumabiyahe, be a hero. Ayan, take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Ayan po, lagi nating tatandaan yan and i-respect po natin yung rules doon sa pupuntahan natin lugar. Ayan, napakaganda po dito sa lugar na to, kaya nakakalungkot isipin na talagang may mga tao talaga na sinisira yung kalikasan natin. Ayan, binabandalize yung lugar, kaya kahit na ang sarap sana pumunta doon sa may mismong rock formation, hindi na pwede kasi ayun nga, nasisira po kasi, kaya binan po nila yon. And dito na po tayo sa Cabigan Falls. Ayan, dito po yan sa may Pagudpud. 10 minutes po ang hike dyan, 10 to 15 minutes na hike. Bago po kayo pumunta sa Cabigan Falls, pumunta po muna kayo sa information center para po meron tayong tour guide. Yan, required po na may tour guide yan kasi sa loob po ng bundok yan, so kabisado po nila yon. Meron po tayong maliit na tour guide fee which is a small amount naman po para dito sa ating magiging experience dito sa falls. Napakaganda dito sa falls na to, and as I always say,
don't forget po to tip your tour guide kasi they do a really great job. And ayun na nga, dito na nga po nagtatapos ang ating video. And maraming salamat sa panonood. Stay tuned po para sa ating mas marami pang gala adventures with Kuya Ken. See ya!